Pasko ay mga reunion. Excited na ba kayo dyan? Ikaw, Jiggy, kailan kayo huling nagkaroon ng reunion? Matagal na, pero ako excited parati sa mga kainan. Yan. Todo talaga yan. Oo. At tuwing nga pong nagsasama-sama, hindi nawawala ang mga banat na medyo personal. Kung paano yan dapat sagutin, alamin sa Frontline Report ni Marian Enriquez. Sa maraming pamilya, ang Pasko ay panahon din ng reunion. Makikita na ulit ang mga pinsan, sina tito, tita, lolo at lola. Masayang pagkakataon sana to catch up sa mga ganap sa buhay. Pero masaya pa rin ba kung ito agad ang bubungad sa'yo? Tumataba ka ata, iha? Kailan ka mag-aasawa? Kailan ka mag-aanak? Most wonderful time of the year pa rin ba? O feels like interrogation na? Si Bea, di raw feel pag masyado ng personal ang mga itinatanong sa kanya kahit pa kamag-anak niya ang nagtatanong. Kung makarinig ka ng something like tumaba ka, ganun, syempre parang kung personally hurt ako doon. Si Daniela naman naririndi na sa mga tanong ng tanong kung may love life na siya. Tingin nila sa karaniwan na mga ganun ay parang normal na lang itanong. Yung closeness ng family mo na ang nangyayari is nawawala yung sense of privacy or boundaries within the family. Kahit sa online, maraming nagsasabing mas pipiliin na lang daw nilang huwag umattend ng reunion. Pero paano nga ba kung na-on the spot ka ng mga tanong na yan? Ano ang dapat gawin? A. Ibalik sa kanila ang tanong. Parang kayo din eh. So isa tayo. Given naman talaga yun sa mga ganong questions eh. And ayun, go with the flow na lang. B. Mag-walk out. Or letter C. Deadma. Wala lang, reaction lang. Relax lang kayo. Ako nga relax lang. Basta hindi kayo mawawala ng imbitasyon kung aabutin nyo pa. Sabi ng mga psychologist, ang tamang sagot ay letter C. Kung masyadong seryoso ang usapan, kalmahan mo lang. Basagin yan gamit ang pagbibiro. You can do it with a sense of humor. Yung ang tipong gano'n, nagagawa ka ng mga paraan for you to be able na ma-lessen din yung tension. At the same time, malilesen din yung feeling mo ng anxiety. Para naman sa mga tita at tito o sa mga pinsang may kakulitan o sadyang concern lang. Paalala ni Doc, maging sensitive naman. I believe they don't have any intention to hurt your feelings. Pero sana, maging mindful din naman ang nakatanda. Napaka-importante ng boundaries sa lahat naman ng relationship. Tandaan, ang diwa ng Pasko ay pagkakaisa at pagbubuklod ng pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.